Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Praise the Lord. Sama-sama ulit tayo na mag-aral po ng kanyang salita. Praise the Lord. Hindi ko alam saan ako magsisimula eh. Yan. Purihin po ang Panginoon at sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasubaybay po sa kanilang mga tahanan. Yan, manatili po kayong sumubaybay hanggang po sa matapos po natin yung mensaheng ito. Praise the Lord. Yan. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa kanya pong patuloy na pag-iingat sapagkat nakakarating po tayo ng ligtas sa lugar na ito. Kanina habang, kasi nagdadrive po ako, malakas yung ulan, nabot ako sa Valenzuela. So, nung tumila na, madulas, at talagang salamat sa pag-iingat ng Diyos, kasi yung isang van ay biglang, hindi nag-signal eh, bigla pala siyang magkakanan. Kaya yung motor sa harap ko, biglang nag-brake ako din, biglang tapak ng preno, umikot po yung motor. Napasigaw na lang ako ng hallelujah. Umikot talaga eh. Buti na nahawa akong agad yung brake. Sabi ko, Lord, makakarating po ako ng ligtas sa Pasig. Salamat po sa Panginoon. Yan, praise God. So tayo po ay patuloy po na mag-aral ng kanyang salita. Meron po akong ipapakita sa inyo isang picture. Familiar po kayo sa agilang ito. Ang tawag po dyan ay bald eagle. Sa ang Amerika po, isa sa kinikilala na isa sa sinisimbolo nila ay ang bald eagle. Meron pong isang pangyayari noong 1984 po kung saan ang Summer Olympic ay gaganapin sa Los Angeles, California. So ang ginawa nila, para maging kakaiba yung kanilang opening ceremony, kasi doon gaganapin sa Memorial Coliseum ng Los Angeles, naisip nila na gagawin nila, magpapalipad sila ng isang agila. Itong agila na ito, habang dinaraos yung opening ceremony, iikot ito sa buong stadium at pagkatapos ay maglaland siya doon sa symbol ng Olympic na kung saan nakatabi yung flag ng Amerika. So nakahanap sila sa Maryland. Doon nila nakita yung isang agila na pinangalanang si Boomer. Itong si Boomer ay 22 years old na na-rescue nila sa Alaska. So sa loob ng 20 taon, nabuhay siya doon lang sa kulungan. And then nangangamba yung mga ilang doktor na baka hindi kayanin. Pero sabi nila, malusog naman, malakas yung eagle, so kakayanin niya. So from Maryland, tinravel siya papunta ng Los Angeles. So dahil hindi siya sanay na lumipad ng mataas, naghanap sila ng isang mahusay na magte-train. At tinuruan ito, tinrain siya ng maayos, kaya lang sa mga unang araw ng kanyang paglaland, na tumatumbling siya, bumabagsak. So nakita nila, sabi nung isang veterinarian, kasi overweight siya, masyadong mataba, kaya ginawa nila dinayet. So ilang linggo na habang dinadayet siya, tinitrain, and then pagkaraan ng mga ilang linggo, sabi nung trainer, okay na, kakayanin niya na lumipad ng mataas at magpaikot-ikot sa Memorial Coliseum. So nung sumapit na ang araw ng Olympic, kaya lang nakalulungkot, walang agilang lumipad. Kasi ilang araw bago ang Summer Olympic, etong si Boomer po ay nagkasakit. At sa kanyang pagkakasakit, siya po ay namatay. And then inalam nila yung cause of death. Sabi nila, ano kaya ang kinamatay ng eagle? Alam niyo po kung ano yung naging cause of death ng agila? Stress. Na-stress. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang may stress. Alam mo na. So na-stress. Nasobrahan ng pagod. Tinrain siya ng tinrain. Sabi nga nila kasi hindi siya nasanay sa ganung environment. Kaya sa sobrang stress, hindi siya nakapag-perform. Namatay ang agila. So actually, ang pag-uusapan natin dito ay ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Alam ko na
sa ministry na nakakapagod, no? Pag ang dami mong ginagawa, nakaka-burnout. Nung mga nakarang linggo, na-burnout na ako, sabi ko sa Panginoon, magpapatuloy pa ba ako? No, ito ba talaga yung ministry pinagagawa mo sa akin? Pero alam niyo po, sa panahon na marami kang tanong, isa lang ang natutunan ko, sa halip na magtanong, manahimik ka na lang. Kasi minsan sa dami mo ng tanong, ikaw rin ang sumasagot. Gumagawa ka rin ng kasagutan at minsan i-justify mo pa yung iyong sitwasyon. Pero alam niyo po, sa panahon na nahimik ako, doon ko nakita kung paano in-extend ng Lord yung kanya pong blessing at supply. So sa oras po na ito, yan, ito pong ating pag-uusapan. God at work. No, ang Diyos ay gumagawa. At basahin po natin dito po, ito po, malimit na naririnig po natin yung kasabihan. Ano sabi natin? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung gusto mong maranasan ang blessing ng Lord, dapat gumawa ka. Hindi pwedeng nakaupo lang. Dapat meron din tayong ginagawa. Pero alam niyo po, sa prinsipyo ng bagong kasunduan, hindi po yan ang sinasabi. Sa prinsipyo po ng bagong kasunduan, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Kasi ang pananaw na nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, ay prinsipyo po ng lumang kasunduan. Kasi sa lumang kasunduan, para makuha mo ang awa ng Diyos, kinakailangan mong gumawa. Kinakailangan ma-meet mo yung kondisyon ng Diyos, ma-meet mo yung hinihinging kasunduan para ma-receive mo yung awa ng Panginoon. So kinakailangan mo mag-perform. Pero sa bagong kasunduan, hindi po yan. Sa bagong kasunduan, ang Diyos ang gumagawa. Basahin po natin dito po sa Philippians chapter 2, verse 13. Sa New King James Version, sabi niya, For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Sa New Living Translation, ito pong sinabi, For God is working in you, ang Diyos na gumagawa sa inyo, giving you the desire and the power to do what pleases Him. No, sabi niya sa New Living Translation, For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Bago po tayo magsimula, tayo po sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Patuloy mong pagpalain ang mensaheng ito at patuloy naming maunawaan ang iyong layunin sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat at sa bawat oras sandali na lilipas at patuloy naming ina-acknowledge ang presence ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa iyo aming Ama ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So God at work. Yan. Sabi niya rito, who is working in you, giving you a desire and power to do what pleases to Him? Ang sagot ay God. Ang Diyos. No, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ang Diyos ang gumagawa sa loob natin at nagbibigay ng pagnanasa at kapangyarihan na para gawin ang kanyang kalooban na magbibigay sa kanya ng kalwalatian. So, yung desire natin na maglingkod, desire na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang tayo gumagawa para lang ma-please ang Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Ibig sabihin, ang awa ng Diyos sa atin ay gawa ng Diyos. At ang ating mga gawa ay Diyos din mismo ang gumagawa sa atin. Kaya ngayong pananaw na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, ay taliwas sa bagong kasunduan. Kasi sa bagong kasunduan, ang awa ng Diyos sa atin ay gawa ng Diyos at ang ating mga gawa ay Diyos mismo ang gumagawa sa atin. Siya ang nagbibigay ng desire sa iyong ginagawa. Kung ikaw man ay masipag sa ministry, ang Diyos ang gumagawa noon, nagbibigay ng desire para maging masipag ka. Kaya may mga ibang iglesia, sabi nila, itong ginagawa namin sa church. Nagpe-pray kami, nagpa-fasting kami, nagdo-dawn watch kami, praise the Lord. Kasi itong ginagawa ng Lord sa church, kaya ang church ay pinagpapala
Dahil meron kaming ginagawa. Now, sabi ko nga, kung ikaw man ay masipag, nagdo-dawn watch ka, nagpe-pray ka, 3 hours or overnight prayer, nag-i-evangelize ka, Bible reader ka, hindi dahil sa'yo, kundi ang Diyos ang nagbibigay sa'yo ng desire para magawa mo yan. At hindi yan para maipagmalaki mo na ito ang resulta ng ginagawa ko. Hindi, yan ang ginagawa ng Diyos para sa'yo, para magbigay ng kalwalatian at karangalan sa Kanya. Now, sabi pa rito, God give us the ability to do His will. At tignan niyo po, sino nagbibigay ng ability, ng kakayahan? Ang Diyos. So, hindi lang sarili natin. Kasi pag sariling kayod natin, maburn out ka eh. Alam po, marami pong iniwan ng ministry kasi na-burn out na. Nakakapagod. Now, sabi nga nila, ang buhay Kristiyano ay hindi mahirap na buhay. At hindi rin madali. Kasi ang buhay Kristiyano ay imposibleng pamumuhay. Imposible, biruin mo. Sabi ng Bible patawarin mo ang iyong kaaway. Madali bang magpatawad? Ang hirap pa. Pag sinampal ka sa kaliwang pisngi, ibigay mo pati kanan. Aba, ibang usapan na yan. Oo. Meron nga akong kakilala, 2 preacher nagpang-amok Sabi nung isang preacher, tandaan mo, eto, binago ng Lord. Pero ito, hindi pa. Sabi niya, gusto mo suntukan tayo. Hubarin ko muna si Jesus. Suntukan muna tayo. Pagkatapos ng suntukan, suot ko uli. Parang damit lang no? Uhubarin muna si Jesus Pagkatapos ng suntukan, isusot uli si Jesus. No, ang daming persecution, ang daming struggles na mararanasan natin sa ministry. At hindi ganun kadali ang buhay, ang buhay Kristiyano. So marami tayong may experience at alam ng Panginoon yon kung paano niya tayo hinahanda. Kasi kung sarili lang nating lakas, sarili lang nating husay, sarili lang nating galing, hindi yan sasapat. Kulang ang husay kakayahan natin para magawa natin ang pinagagawa ng Panginoon. Yung patawarin mo lang yung kaaway mo ay hindi ganun kadali. Yung taong umuusig sa iyo na ipanalangin mong pagpalain ay hindi ganun kadali. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan, desire, para magawa natin yan. May mga time na gusto na nga nating sumuko gusto na nating gumive up Pero nagtataka tayo pag tawag ng tungkulin, nandiyan ka pa rin no? May time na mas masarap pang matulog at magpahinga na lang sa bahay At tapos kung ano-ano pang paratang at hindi magagandang salita sinasabi sa iyo, ginagawa mo na nga ang kalooban ng Diyos. Tapos kung ano-ano pa yung mga salitang hindi mo naririnig mo na hindi maganda, ikaw gusto mo nang gumibab pero pag tawag ng tungkulin, nandun ka pa rin. No? Kasi yan ang biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Kasi pag wala ang kakayahang ibinibigay ng Diyos, bibitawan at bibitawan natin ang ministry. No? Hindi naman ito pera-pera lang No, kapag may pera, lingkod. Pag walang pera, pahinga muna, no? Hindi lang naman pera ang usapin ng ministry, although kailangan natin ng pera sa ministry. Pero ang bottom line talaga lagi dito ay ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ministry. Kasi kahit maraming pera ang ministry, kung wala naman yung biyaya ng Diyos, hindi sapat ang pera para maging matagumpay ang isang ministeryo. Ganon din naman sa isang lingkod ng Diyos Kahit marami kang pera, hindi sasapat ang pera mo para makapaglingkod ka ng maayos kung wala ang pagsama ng Diyos. So ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng abilidad para magawa natin ang kanyang kalooban. At yan ang awa ng Diyos para sa atin. Sabi niya rito, the favor of God. Pag-usapan natin yung pabor ng Diyos. No? Minsan nagtatalo po yung mga pastor Sabi niya, alam yung problema dyan sa grace? Ang grace nyo kasi masyadong hyper Ang grace nyo ay kumbaga parang nagiging license to commit sin.
No, sabi ko, yung grace hyper talaga yan eh. Super abounding yan eh. Beyond human nature yan eh. At hindi sasapat ang natural na bagay para gawin mo ang pinagagawa ng Panginoon. Kailangan dito ng supernatural power. At diyan pumapasok yung biyaya ng Lord. Na pag pinag-usapan natin the favor of God, ano ba ibig sabihin ng favor? Ang ibig sabihin ng salitang favor, sabi niya rito, nababasa niyo po ba? Yan, sabi niya, favor is what we receive from God, based entirely on Christ's merit through the cross. No, yung pabor, hindi yan, hindi yan dahil karapat-dapat ka para ma-receive mo yung pabor o ma-receive mo yung biyaya ng Diyos. Kasi yung salitang grace ay synonyms ng salitang favor, kaya minsan ginagamit sa grace ay favor. Yan po ay approval ng Panginoon, seal of approval. At ang approval ng Diyos, hindi naka-base dahil karapat-dapat ka. Ang gawa ng tao sa mundong ito ay ginagantimpalaan. Pag masipag ka, gagantimpalaan ng kasipagan mo. Pag masipag ka sa trabaho, may pakinabang sa pagiging masipag. At ang tawag yan is natural works. Lahat ng natural na bagay na ginagawa natin, tumatanggap tayo ng mga material blessing, natural blessing. Pero pag sinabing awa ng Diyos, kilos ng Diyos, pabor ng Diyos, ito ay supernatural things. At ang natural, alam natin, temporary lang yan. Pag masipag ka sa pagtatrabaho, pag masipag ka sa pagnenegosyo, araw-araw sipag lang, sabi nga nila, pag araw-araw sipag lang, may pakinabang. Pero pag hindi ka na gumagawa, wala na. Nga na, di ba? Sabi nila. Pag hindi ka nagtrabaho, pag hindi ka nagpakasipag, nga na. Pero tignan nyo po, sa Diyos, ang pabor niya, hindi nakabase dahil masipag ka. Hindi nakabase sa performance mo. Ang pabor ng Diyos ay laging nakabase sa ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi sa merit na ginawa mo, kundi laging nakabase doon kay Jesus Christ, yung ginawa ni Jesus. Kaya nga, iba ang blessing. Ang blessing ay regalo ng Diyos. Hindi yan reward na ibinigay sa'yo, hindi yan gantimpala dahil karapat-dapat ka. Ang blessing ay ibinibigay dahil ang Diyos ay mapagbigay na Diyos. Generous God siya. At hindi ito nakabase kung sino ang karapat-dapat. Kaya iba yung favor sa favoritism eh. No, ang Diyos wala siyang favoritism eh, meron siya favor. At ang kanyang favor, undeserved favor, unmerited favor. Sa favoritism, kaya ka nakaka-receive ng pabor sa ibang tao kasi namimit mo yung kondisyon niya. Di ba? Paano pag hindi mo na namit ang kondisyon, hindi mo na nagawa, wala nang pabor. Kaya nga sabi nila, di ba, kung sino ang malapit sa kusina, namamantikaan ng bibig. Di ba sabi nila, lumapit ka sa kusina, mamamantikaan ka lagi. Ibig sabihin, kung gusto mo makuha ang pabor ng tao, i-please mo sila. Di ba? Pabor ng tao yun eh. Favoritism yun, namimili sila eh. Sa Diyos, hindi ganon. Undeserved. Kaya pag tinignan mo ang grace, hyper talaga eh. Scandalous talaga ang grace eh. Yung word na scandal of grace, nagiging scandal, bakit ganit? Tignan nyo. Ako makasalanan, dating drug addict, dating pasaway, lasinggero, manginginom. No? Kumbaga, ang lahat eh. Pasaway nga eh. Galit. Napakabait ko pong bata nung araw eh. Kaya nung magkita kami minsan ng mga classmate ko eh, nagkita kami sa isang Bible study sa Bulacan, hindi ko siya namukhaan eh. Tapos napapansin ko, may lalaking tingin ng tingin sa akin. Tapos pagkatapos ko magsalita, lumapit, sabi niya, kilala kita eh. Classmate kita nung elementary hanggang high school. Paano ka naging pastor? Paano ka naging pastor? Kilala kita. Sabi ko, hindi ko rin alam eh. Kaya, tignan niyo po pagkatapos tumanggap ako ng pabor ng Diyos, tumanggap ako ng regalong kaligtasan, kahit hindi ako karapat-dapat.
Eh sa tao, para makuha mo ang pabor ko, dapat ma-meet mo yung kondisyon ko. Kaya yung sipag na ginagawa ng mundo, may limit yan. Pag napagod ka na, nganga. Kaya kung yan ang basihan natin, mapapahagod tayo. Pero ang favor ng Diyos, laging nakabase hindi sa performance mo, nakabase ito sa ginawa ni Jesus. Amen po. And then next, our works are not an addition to God's grace, but God's grace to us. No, ibig sabihin, yan. Sabi niya rito, our works are not an addition to God's grace, but an expression of God's grace to us. Ibig sabihin, ang ating mga gawa ay hindi dagdag sa biyaya ng Diyos, no, kundi expression mismo ng biyaya ng Diyos sa atin. Kasi tignan niyo po ito, nilagay ko rito grace that works, not grace plus works. Kasi yung iba, matapos maligtas, kinakailangan meron kang gawin para maingatan mo ang kaligtasan mo. No, naligtas ka, oo, ang salvation ay by grace, through faith. Ngayong ligtas ka na, dapat may gawin ka. Kailangan magpatuloy ka. Okay naman yung paggawa, kaya lang pag hindi natin naunawaan, sino bang nagbibigay ng desire? Kasi ginagawa natin, yung grace, dinadagdagan natin ng works. Now, hindi po nadadagdagan ng gawa natin para ang biyaya ng Diyos ay mag-umapaw sa buhay natin. Sa halip, yung biyaya ng Diyos na nag-o-overflow sa buhay natin ang nagbibigay sa atin para magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Mamaya basa po in verse 10. Sabi po ni Apostol San Pablo, sabi niya, but by the grace of God, I am that I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Now, sabi ni Paul, tignan niyo po, sabi niya, for I have worked harder than any of the other apostles. Kumbaga, kung sa kasipagan lang, kung sa husay at galing, walang masasabi sa ministry ni Paul. Talagang ibinuhos niya lahat, patay kung patay. Taya lahat. Pero anong sabi ni Paul? Sabi niya, kung ako man ay ganito, hindi ito dahil sa akin. Sabi niya, it was not I, but God who working through me by His grace. Kung ako man ay masipag, handang mamatay sa ministry, nangangaral ng salita ng Diyos, kahit bagyuhin, sa gitna ng laot, hindi natakot si Paul kahit nakabilanggo, kahit nakatanikala, hanggang kamatayan ipinangaral niya ang mabuting balita. Sabi ni Pablo, hindi ito dahil sa akin, kundi dahil sa Diyos na kumikilos sa akin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya hindi yung gawa natin, yung kasipagan natin ang magdadagdag sa biyaya ng Diyos. Ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng ganitong kasipagan. Tignan nyo po, grace believers are zealous for good works. Kaya walang nasa ilalim ng biyaya na tamad. Ay sabi nila, minsan daw nagiging license yung grace para hindi mag-pray. Kasi nasa grace na tayo, hindi na dapat nagpe-pray. Si Paul nga nangaral ng pray without ceasing . Si Paul masipag sa ministry pero dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya pag naintindihan natin yung grace ng Lord, yung biyaya ng Diyos, yung biyaya ang nagbibigay sa iyo ng kasipagan. Kaya ang taong nakaranas ng biyaya, hindi tamad. Hindi tamad umattend ng Sunday service. Hindi tamad pumunta ng midweek service. Hindi tamad mag-pray. Hindi tamad magbasa ng Biblia. Hindi tamad na mag-serve sa gawain ng Panginoon. At hindi kuripot pagdating sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen po. Narinig ko po ito sa isang pastor. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto.
kumikinang ay ginto. Pwedeng puwit ng baso. Di ba? Pero ang tunay na ginto, kumikinang. Hindi lahat ng Kristiyano na pupunta ng simbahan ay totoong ligtas. O hindi nagsasabing hindi lahat nagpumupunta ng church ay totoong naligtas. Pero alam niyo po, yung totoong naligtas, nakalasap ng biyaya, hindi maaring hindi pumunta ng church. Hindi maaring hindi magbasa ng Biblia. Hindi mo pipiliting mag-pray. Hindi mo pipiliting mag-devotion. Hindi mo pipiliting dumalo sa discipleship. Hindi mo pipiliting maglingkod. Bakit kasi ang Diyos ang kumikilos sa kanila? Ngayon kung pinipilit mo yan, baka puwit ng baso yan. Kasi sabi ni Paul, kung ako man ay masipag sa gawain ng Panginoon, sabi niya, hindi ako. Kung ikaw ay tamad sa gawain ng Panginoon, ikaw yan. Hindi ang Diyos. Now, tingnan po natin. May binanggit po sa Book of Titus. Sa Titus chapter 2, verse 11, 12. And then, do sa verse 14. Sabi niya, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Now, ang biyaya daw ng Diyos ay nagpahayag, nagpakita sa lahat ng tao. And then sabi niya, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live severely, righteously, and godly in the present age. And then in verse 14, sinabi niya ito. Sabi niya sa verse 14, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Oh. Amen po. Sabi niya, ulitin ko, zealous for good works. Kaya yung mga nasa biyaya, hindi tamad. Amen po. Pag wala ka sa biyaya, tamad ka. So makikita niyo po, kaya pag naintindihan natin yung grace ng Lord, hindi naman sinasabi natin pag wala ka, lahat naman nasa biyaya ng Panginoon eh. Tandaan po natin, pag ikaw ay totoong naligtas, nasa ilalim ka ng biyaya ng Diyos. Nagkakaroon lang problema pag hindi natin naunawaan, ano ba yung biyaya? No? Kaya minsan, akala natin, hindi ko naman sinasabing hindi dapat masipag sa ministry. Ako nga natutuwa doon sa masisipag talaga eh. Ako hindi ko talaga magawa mag-pray ng overnight eh. No? Overnight na tulog, kaya ko po yun. Hindi po struggle sa akin yan. Nabe-bless po tayo sa buhay nila. Talagang naglalaan sila ng oras sa panalangin, nagdo-donwat sila. Grabe yung kanilang devotion sa ministry. At salamat sa biyaya ng Lord sa buhay nila. Pero hindi mo rin pwedeng sabihin sa isang Kristiyano na isang chapter lang sa isang araw ko magbasa at 5 minutes lang ko mag-pray ay sasabihin mo ng tamad. Meron po ako minsan karanasan. Isang araw ginising po ako ng Panginoon. Siguro mga around 6 a.m. Nag-aagaw na yung dilim or 5 going to 6. Kumbaga yung oras na yun parang nagsisimula pa lang ako mapahimbing kasi nakatulog ako mga magwawan na ata eh. Tapos yung conviction sa akin is mag-pray. Pero alam ko kasi meron akong gagawin ng umaga. So parang hindi pa ako tumatayo, tapos uminom muna ako ng kape, pero yung conviction nandun. Ang sabi ko, Lord, siguro pag natapos ko to, mamaya magpe-pray ako. Pupunta ako doon. Naglalaan ako ng oras ng panalangin. So habang nagkakape, hindi ko pa natatapos talaga yung conviction nandoon sa heart ko. Kumbaga lumipas ng ilang oras. And then pumunta ako na doon sa lugar kung saan ako nagpe-pray. Pag upo ko ron, hawak ko yung Bible, may hawak akong ballpen at notebook. Kasi ganun ako pag nagde-devotion eh. Lagi kong tanong, Lord, ano yung message mo ngayon? So umupo ko, pe-pray ako sa Lord, nagpe-pray in the Spirit ako. Tapos sabi ko, Lord, ano yung mensahe mo para sa akin? Siguro ilang minuto walang sagot. Tapos nanahimik ako, alam po sagot sa akin ng Panginoon ito. Sabi ng Lord, hindi ko naman hinihingi yung mahabang oras mo eh. Ang hinihingi ko lang yung agad na pagtugon mo. Yun yung naging message sa akin. Sabi ng Lord, hindi ko naman hinihingi yung mahabang oras eh. Hindi yan ang hinihingi ko sa'yo. Ang hinihingi ko lang yung agad na pagtugon mo sa akin. Yun ang hinihingi ko sa'yo.
And then sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. No, kasi masyado akong naging kampante. Kasi hindi naman ako nagigising ng ganun. No, kaya minsan, na-overlook natin yung grace ng Lord eh. Hindi natin napapansin at hindi rin natin nababantayan yung ating sarili. And then doon ko na-realize na sa Lord, mahalaga yung agad mong tugon eh. Yung response mo sa Panginoon. Hindi yung oras, hindi yung tagal na inilalaan mo, kundi kung gaano ka kabilis na tumugon doon sa pinagagawa ng Diyos. Kasi yung ating pagtugon, sunod nun, ang Diyos na ang gagawa. Yung ating lang response sa Panginoon, kung gaano tayo kabilis na tumugon sa kanyang pinagagawa. And then sabi niya ito, the failure of some Christian is the failure to rely completely on what the grace of God can do in you and through you. Minsan ito rin na nagiging problema natin, yung failure ng maraming mananampalataya, mga Kristiyano. Yes, nasa grace tayo ng Lord, kaya lang hindi natin lubos na nauunawaan kung paano kumikilos ang biyaya ng Diyos sa loob natin at kung paano niya tayo gagamitin. Hindi natin naiintindihan kung paano ang Lord gumagalaw, kung paano ang biyaya ini-empower tayo. Kaya minsan, sabi ng iba, kung gusto mong maranasan ang biyaya ng Lord, dapat sundin mo ang kalooban ng Diyos, which is mali. Hindi mo kinakailangan sumunod para mo ang grace ng Lord. Ang grace ng Lord, binibigay. Ibinibigay sa atin yan. At dahil ibinigay sa iyo ng Diyos ng libre yan, kikilos siya sa buhay mo, sa loob mo, at sa pamamagitan mo, kumikilos ang kumikilos ang biyaya ng Diyos para magawa natin yung gawaing ipinagagawa sa atin ng Panginoon. So, makikita natin sa umpisa pa lang, ang Diyos ay kumikilos sa loob natin, gumagawa sa loob natin para magawa naman natin ang pinagagawa niya. Now, tignan niyo po ito. Sabi niya, our work is to believe and have faith in the complete finished work of our Lord Jesus on the cross. Now, sabi niya rito, so our work is to believe and have faith in the complete finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Complete finished work kasi. Kinumpleto ni Jesus ang lahat ng bagay. Kinumpleto ng Diyos ang gawain para sa atin upang magawa natin ngayon ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Now, tingnan niyo po. Sabi niya rito, ito po ay pangyayari sa Gospel of John. Alam niyo po yung kwento niya in John chapter 6. Nagpakain si Jesus sa mga tao, sa 5,000 katao. Sa Gospel of John. And then pagkatapos silang si Jesus kasama mga alagad ay lumipat ng kabilang ibayo. And then hinanap siya ng mga tao. And then nung makita nila si Jesus, sabi na, Rabbi, kailan pa kayo naririto? And then sabi ni Jesus, hinahanap niyo lang naman ako dahil dun sa pagkain, dahil sa tinapay, kayo'y nakakain at nabusog. Yun na yung dahilan. Hindi dahil dun sa himala Dahil dun sa pagkain, kaya niyo ako hinahanap. Now, in John chapter 6, verse 27, sabi ni Jesus dito, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, for on Him God the Father has placed His seal of approval. Kinino niya binibigay yung selyo, yung approval kay Jesus Christ. And then, next, sabi niya, then they asked Him, what must we do to do the works God requires? Ano yung dapat naming gawin para ma-meet namin yung requirements? O yun ang tanong kagad nila Ano yung dapat naming gawin? Now, sagot ni Jesus ay ito. Jesus answered, the word of God is this, to believe in the one He has sent. Amen po. Sabi niya, ito ang gawain pinagagawa ng Diyos. Sumampalataya kayo sa Kanyang sinugo. Amen po. So, hindi kumbaga, nung tanggapin natin ang kaligtasan, yes, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Na-receive natin ang grace ng Panginoon. Ang ginagawa natin, pagkatapos natin ma-receive yung grace ng Panginoon, para ma-maintain natin ang salvation,
para ma-maintain natin ang ating relationship sa Lord, ay kinakailangan mo mag-perform. Kinakailangan mong gumawa. Kinakailangan gawin mo, kinakailangan gawin mo yan, huwag mo itong gawin para hindi magalit ang Lord. Now, sa ilalim ng biyaya, naligtas tayo dahil sa grasya ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi ito ay dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Nung tayo ay maligtas, ang Diyos ay nagpasimulang kumilos sa buhay natin. At yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin ay nagpapatuloy yan. Mayroong binanggit sa, ewan ko nilagay ko dito sa book of Philippians. Philippians chapter 1 verse 6. Anong sabi niya ron? Sabi niya, this is our confidence that He who began a good work in you will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Now, tignan niyo po. Doon sa cross, ipinagsigawan ni Jesus yung salitang, it is finished. Complete. Sa Latin nga, ginamit doon, consummatum est. Yung ibig sabihin ng consummatum est, complete, done. Walang tinapos ni Jesus ang gawain para sa atin upang ang Diyos ngayon ay magpasimulang gumawa sa buhay natin. Gawa ang Diyos ng mabuti sa buhay natin at mabuti ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya nga ang assurance natin hindi ang ating gawa. Ang assurance natin ay ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung gawaing tinapos ni Jesus para sa atin, ay nagpatuloy naman ang paggawa ng Diyos sa buhay natin hanggang makumpleto ito hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya nga ang Diyos hindi pa tapos sa buhay mo. No, minsan ginajudge natin yung ibang taong, tagal-tagal na nito sa church, bakit ganun pa rin ito? Hindi pa tapos ang Diyos, gumagawa pa ang Diyos sa buhay niyan. Amen po. Hindi naman kasi tayo ang bumabago eh. Ang Diyos ang bumabago sa kanila. At least nagkakaroon ng pagbabago. Di ba? May mga member nga kami dati, grabe, pag nag-inuman, magdamag eh. Ngayon, pa isa-isang bote lang. At least, isang bote na lang. Dati, pag naninigarilyo okay lang. Ngayon, pag nakikita ko pag naninigarilyo, ay, sorry, pastor tinatago na At least, sabi ko, may conviction. Mahirap doon sa'yo pa ibinug no? No, ano naman yan Ang pagbabago naman ay proseso yun Yung transformation. Ang mahalaga lang doon, nagkakaroon ng desire na magbago. Kasi pag tinanong mo naman sila, sasabihin nila, ang talagang gusto namin mabago. Sabi ko, at least merong desire. Yung puso nila na magbago. Kumikilos ang Lord. Kaya, tayong bilis nating i-judge, yung ibang Kristiyano, Kristiyano ba yan? Sabi ko, Kristiyano yan, masungit lang. Sabi ko, tandaan nyo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya. No, trabaho ng Diyos na baguhin ang kanyang karakter. No, magulat na lang kayo, baka pagdating ng araw, pastor na yan Ako nga sabi ko yung process sa akin ng Lord, matagal. Now, walang problema sa Lord. Yung problema sabi ko na sa akin yung bagal ng response ko Na born again ako Na born again ako, tinanggap ko ang Panginoong Hesus, taas pa yung kamay ko, iyak-iyak pa ako Talagang tinanggap ko siya sa puso ko. And then pagkatapos ko siyang tanggapin sa puso ko, kinabukasan, uminom uli ako. Tapos inom uli ako. Honestly, 8 years po ako nalulong sa drugs 8 taon na nag-drugs ako. And then na-born again ako. Nung na-born again po ako, may conviction po sa heart ko. Ang hirap, alam po yung hirap nung alam mo na yung totoo, alam mo kung ano yung tama, alam mo yung kalooban ng Diyos. Hindi ka makawala. Sabi ko nga, madaling pumasok sa drugs, ang hirap lumabas. Hindi madali. Gusto ko nang i-give up Talagang hindi ako makakawala sa drugs. Yung sigarilyo, nabitawan ko kagad Yung pag-iinom, nabitawan ko. Yung drugs, ang pinakamahirap sa akin. Ang prayer ko na nga, sabi ko, Lord, patayin mo na lang ako na matapos na to. Yun ang prayer ko, sabi ko, gusto kong, patayin mo na lang ako.
O mamatay na lang ako kasi hindi ako makalaya talagang antindi. Kasi nalulungpo ako na matindi sa drugs eh. Kasi nung araw po nag-ano ako medyo runner din ako eh. Papili ka, bili ako. Pag may 5 nagpabili, 5 beses din ako gagamit sa isang araw. Ganun po yung pagkakalulong ko sa drugs. Na-experience ko, 3 araw walang tulog eh. Hindi ka makatulog, puro inom lang ng inom. Inuman 24 oras, nagtataka sila, hindi ako malasing. Sabi, intindi mo nakatulog na kami. Nandiyan ka pa rin. Ako patanggero. Ganun po yung naging sitwasyon ko. Tapos, nakakilala ka sa Panginoon. Umatin ako ng church noon sa Las Piñas. Pero nandun yung conviction, unti-unti nagkakaroon ng pagbabago. Pero alam niyo po, nakita ko yung kung paano kumilos ang Lord eh. Isang gabi, lulungpo ako sa drugs. Mga month of February 1999. Siguro, dahil lulong ako sa drugs, hindi ako makatulog, nakahiga lang ako sa sopa. Tapos, ito yung word ng Lord sa akin eh. Sabi ng Lord, alam niyo po na sa influence ako ng drugs, dinalaw ako ng Panginoon. Sabi ng Lord sa akin, hindi yan ang buhay na pinlano ko sa iyo. Alam niyo, bigla akong umupo, tapos lumuhod ako. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. Kasi sabi ko, ayoko po nito. Sabi ko, tulungan mo ako, Lord. Alayo sa lugar. Yan po ginawa ng Panginoon. From Las Piñas, inalis ako ng Lord, dinala ako sa Pampalay. Doon po ako dinala. Nagkaroon po ako sa mga kaibigan na preacher eh. Preacher ng El Shaddai. Sabi nila, gusto mo makalaya? Tara, sama ka sa Pampalay, mag-mission ka. Sama naman ako. Kaladka rin ako eh. Pagdating doon, di walang drugs, walang inom. Alam niyo po, hindi nila alam ako, nag-i-struggle. Kasi naranasan ko po, pag hindi nakadrog, nanginginig yung katawan. Yun yung pakiramdam. Kumbaga, ako, unti-unti. Yun yung ginawa ng Lord, unti-unti nakalaya ako. Hanggang nakita ko isang araw, preacher na rin ako. Kaya doon ko nakita yung grace ng Lord. Alam niyo po doon sa mga magulang na tanong nila, paano ba mababagong anak ko? Ipagpasa Diyos niyo po yan. No. Sa halip na sermonan nyo ng sermonan yan, hindi yan mababago. Maliban talaga ma-experience niya ang Panginoon. Ako nga sabi ko, kapag ang isang tao nagkaroon talaga ng karanasan sa Diyos, na-experience niya ang grace ng Panginoon, mababago at mababago ang buhay niyan. Kasi sabi ko, hindi ko naman dinesire na maging pastor eh. Ang Lord ang naglagay sa heart ko nito. At kung ako man naglilingkod, hindi dahil masipag ako, kundi dahil ang Diyos kumikilos sa buhay ko. Natin is magtiwala sa Panginoon. Ay kung titignan natin, balikan natin, actually, ito po yung sinabi ni Paul eh. Basahin natin sinabi ni Paul. In Galatians chapter 2 verse 20, sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sabi ni Paul, namatay na ako sa cross kasama ni Kristo, at kung ako man ay nabubuhay, hindi na ako, not I. Sabi ni Paul, hindi na yung sarili ko, hindi na ako ito, kundi si Jesus na nasa loob ko. Sabi niya, si Jesus Christ na nasa loob ko, ang nabubuhay sa akin. Buhay na ipinamumuhay ko ngayon sa laman. Dito sa lupa, sabi niya, nabubuhay ako sa pananampalataya ng anak. Faith ni Jesus, ipinamumuhay ko na siyang umibig at nag-alay ng buhay sa akin. Kaya ang buhay Kristiyano, hindi ito para sa atin, hindi ikaw, kundi si Jesus na nasa buhay mo. O marami tayong mga shortcoming, marami tayong mga pagkakamali, marami tayong pangako sa Diyos na hindi natin natutupad, pero alam niyo po, pag-ibig ng Diyos hindi nababago ng ating pagkakamali. Ang biyaya ng Diyos ay tapat sa buhay natin. Now, pakatandaan natin, naligtas ka hindi para sa iyo, kundi naligtas ka para kay Kristo. No, hindi para gawin kung anong gusto mo, kundi para gawin kung ano ang kalooban ng Diyos, na siya namang nagbibigay ng desire sa iyo para ng mga bagay na yan. And then sabi niya rito, na sa Diyos ang awa, na sa Diyos ang gawa. At ang biyaya ng Diyos na siyang gumagawa sa atin, ang nagbibigay ng kapangyarihang Amen po. Praise the Lord. Tayo po ito.